Okay, I'm Jazz Bulaan. What I do is I'm a segment producer. I'm a TV segment producer. Yeah. What I do is I shoot. I'll be given a script, and then I shoot, and then I supervise. I get to supervise the editing. So yung treatment niya, yung execution during sa shoot, ako yung gumagawa. Okay, question number 2. Who are the creative people that have influenced? I don't know, siguro since I was a child, nahilig na, masyado akong na-amaze sa movies. Ultimo yung mga laro namin dati, parang ako yung nagde-direct, ako yung nagbibigay ng characters, ako yung nanakaw, ako yung papasukin mo, ako yung nanakawan mo. So, dinidirect ko yan, yung mga laro ko ng bata ako. So, hindi ko alam. Siguro nga kakapanood ko ng pelikula sa Sampaguita Pictures pa yung pinapanood ko ng bata pa ako. So it's an old movie, black and white movie na tuwan-tuwa ako pagtanghali. Kaya ako nakita. So, pero hindi ako nag-aral literally. Hindi ko siya kinuhang course para gawin yung trabaho ko. Hindi ginagawa ko ngayon. So, it's a long story kung paano ko nagawa yung gusto kong gawin kahit na hindi ko siya pinag-aralan. Question number 3. What made you want to become a director? Ayun, kasi nga, since kahit nung sa school, madalas ako nagpipresenta na ako magdidirect ng play, ako gagawa ng, ako magde-decide, gusto ko nagbibigay ng direction sa artista. Feeling ko, magaling ako nung bata pa ako, feeling ko kaya ko mag-direct. So, presenta ako ng presenta. So, hindi pa naman ako actual na director ngayon, pero as segment producer, para kasing mini director ang segment producer. So, ako yung, pag segment producer ka, ikaw yung nagdi-direct ng isang segment outside the field. So, ako yung may script na may binibigay na script, ako yung mag-execute niyan. Parang gano'n na rin, mini director pa rin yung trabaho. So, pagdating sa editing, ako pa rin yung uupo at magbibigay sa direction sa editor kung anong kulay, kung anong font, kung kailangan ng gamitan ng margin o ng font. So, yung pinakabuong itsura niya sa buong frame, ako pa rin ang masusunod. So, gusto ko siyang ginagawa. Okay. Number 5. What have you found rewarding or difficult about it? Well, una muna, ang difficulties ng segment producer is, for example, ang TV show namin, halimbawa, for example, pinapalabas daily episode. So, ibig sabihin, araw-araw nag-shoot kami, araw-araw nag-edit kami. And then, yung 3-minute na ini-edit namin is usually hindi yan, pinaabot ako ng 10 oras minsan para mag-edit niyan before. So, hindi siya ganun kadaling gawin kahit maiksing VTR lang yung gagawin. And then yung pressure siyempre, yung kailangan sunod mo yung treatment ng gustong gawin ng executive producer. So yun. Rewarding naman is yung kung ano yung masarap siyang gawin kasi during the shoot, nag-iisip ko na kung ano yung i-edit ko. So kung ano yung magiging itsura niya. So masarap siyang gawin kasi na after kong mag-shoot and then umupo na ako sa editing, de-execute ko, nakikita ko eksakto yung kung ano yung pinaplano ko, nag-shoot pa lang ako, nakikita ko na kung ano yung kakalabasan niya during sa editing. So, napaka-rewarding lalo na kapag yung editor mo is nakukuha niya yung gusto kong nangyari o gusto kong gawin. Nasa-challenge siya kahit hindi pa niya nagagawa na isang beses yun, tapos nagawa namin. Ang sarap gawin na kaya palang gawin yung gusto namin gawin. So, tapos syempre kapag natuwa yung executive producer mo at pinuri ka,
rewarding na yun for me. So, masarap na yun na tama yung ginawa ko. Ayun. What do you think about the Philippine culture? Philippine culture siguro, well, ang Pinoy kasi, Philippine culture. Sasagutin ko na lang siya base sa pagkakaalam ko na hindi naman ako lumaki akong Tagalog. So, marami. Ano bang gusto mong malaman sa Philippine culture? Yung maganda, yung nasa libro, o yung kultura ng Pinoy na wala sa libro, na hindi nakikita? So, kasi maraming, magkaiba yun eh. So, yung kagandahan, ang pinapakita ng, kung mababasa mo sa libro ang tungkol sa kultura ng Pilipino, maganda siya. Andyan yung pagiging friendly namin, accommodating lalo kahit sa mga foreigners. We're very friendly. Religyoso din ang Pinoy. Malaking porsyento ng Pilipino is Catholic, lumaking Catholic, or Christian ngayon. So, ayun. Pero sa kulturang Pinoy na ako bilang Pilipino na i-describe ko is marami kaming tradisyon o lumang paniniwala based from galing sa mga ninuno namin na for me, ako binitawan ko siya or naniwala ako ng bata ako pero nung nagkaroon ako ng edad, nag-iisip, binitawan ko siya kasi nga wala, hindi lang ako naniniwala na bakit nung bata ka ba't ako tinuruan ng mga ganung bagay samantalang lumaki ako na hindi siya, parang hindi totoo. Parang ano lang siya, lumang paniniwala na matatanda na walang pinagbasihan. So, ayun, marami rin akong binitawang ganun sa Pinoy. So, saka ayun, tama, marami akong gagawin sasabihin, wag mo. What is your image of Japan? 1990s, nauso sa amin dito sa Pilipinas yung pagpunta sa Japan ng mga entertainers ng mga bakla, mga transgender. So, hindi naman siya transgender, pero nung 90s, syempre, dahil uso at ay pagpupunta ka ng Japan, malaki ang kita, sasayaw ka lang, magbibihis babae ka lang. Yung mga Hapon, mahilig sila sa mahilig sila sa pitit, na hindi ko ba intindihan. Pero, so, para siyang, wow, parang ang sarap tumira sa Japan, parang ang gagwapo pa ng Hapon, fit ng Hapon, kikinis, tapos ang ganda ng, parang ang ganda, parang napaka-unlad na bansa ng Japan. So, yun yung first impression ko sa talaga. And later on, syempre, nakapanood na ako ng mga movies about Japan. Doon ko nakita na you are very artistic, you are very creative, ang galing yung gumawa ng film, ng kwento, and yung tradition nyo is yung napakagalang din ng mga Hapon, nakakatuwa. And funny, you are very funny. So, baba. Yun yun. Saka maganda yung kutis mo. Saka hindi. Diba? Ano pa rin sasabihin ko? What are your goals and dreams for the future? Well, siguro siguro makagawa na gusto kong panggawin in the future na hindi pa nagagawa is siyempre yung mga projects na hindi ko pa nagagawa kasi madali ako magsawa eh. Ayoko nang paulit-ulit, for example nasa isang teleserye ako, trabaho ko sa teleserye, isang episode na lumalabas weekly, regularly sa mainstream. Madali ako magsawa kapag kabisado ko nang gawin yung isang project paulit-ulit tapos same people na nakasama ko, same purpose, same goal, nakakasawa. So parang hindi ako maabot ng 2 taon yata. After 2 years, nililipat na ako, naghahanap na ako ng ibang trabaho, naghahanap na ako ng ibang project
project. So, ang goal ko lang lagi is laging bago. Gumawa ng laging bago na hindi pa nagkukwento. Totoo, walang bahid ng pagpapanggap na kwento. Walang pretensions. Hindi yung to be able to work with more directors, more writers na hindi ko pa nakakasama. Kaya ang ganun ko siguro yung dream ko.